Hello YouTube, hello TikTok, hello Facebook. Welcome back again to my channel and this is Bigat No here on your service. Sa Sumigaw buong bahay, full transmission. Kung kinilabutan ka, click subscription. Rewind, rewind, paasa, apparition. Ito may nakita ako. Si Master Gala. Ito napanood ko ito dati, ito laperal niya. Pero hindi ko pa ito nare-reaction. Tara, i-reaction natin laperal White House ni Master G. ito tinatawag Ngayon restaurant na to eh. na White House or Laperal House. Nakalak kasi siya ka-master. Oh. Magalaw yung halaman, walang hangin. Oh, gagalaw. Oh my gosh. Nag-teachers camp din siya. Ayan oh, maganda talaga dyan sa teachers camp, kahit gabi. May picture pa ni BBM. Pag nagre-research ka, pag i-search mo yung orbs, yan daw yung mga bilog na spirits na Si Master Gala, mag-isang gumagala sa mga sementeryo. Hi ka-master! Welcome back po sa ating YouTube channel. Ito na naman si Master Gala o Master Gala na madalas pong gumagala sa mga semente. Kung ang ibang vlogger sa mga tourist spot naggagagala, si Master Gala, mag-isang gumagala Walang yato si Jessica Soho. Kung ang mga vlogger sa mga tourist spot naggagala-gala, si Master Gala. sa mga sementeryo. Gala sa mga sementeryo, sa mga nakakatakot na lugar. Especially po minsan may mga historical din tayong vlog. Sana kung bago ka dito sa channel na to ay click mo po yung subscribe dyan sa ibaba. Napanood ko ito dati offline eh, pero hindi ko pa nare-reaction. At saka yung notification bell para po na-update ka sa mga bagong video. So mapapansin nyo, meron pa tayong bakas ng kahapon. Nandito tayo sa Baguio City. Ngayon pupuntahan natin yung mga ibang mga lugar dito na mga kakaiba. Oo. Katulad po ng mga ng White House, Laperal House, mga historical din po yan. Ayan na, ayan na. Ay no, along session road lang siya. Oh. Ay, session road ba to? Ay. Creepy niyan dati, oy, laperal. Ayan o, laperal White House. Ito na. Oh my gosh. Ano nakakata? Oh my gosh. Ito na siya guys. Nandito na tayo. Ito yung nakakakilabot na bahay sa Baguio na tinayo pa nung 1930 mga kamaster. Oo. Ito yung tinatawag na White House or Laperal House na maraming natatakot dito tuwing dumadaan. Ang creepy niya dati, no? Parang may nakasilip daw. Gosh. Ayun o dito, para kami nakasilip nga, oh. Ayun o, hindi niyo nakita yun. Parang... Hey. Okay lang naman. Hindi naman masyado. Ito nga. Maambal na. Mga kamaster, ang nagpatayo nito isang Amerikano. Hindi ko na po masyadong ilalagay yung masyadong details. Oh my gosh. Pero Si Don Roberto Laperal. nakakaramdam ako ng kakaiba.
Tao po. Grabe, oh. Nakalak kasi siya ka-master, oh. Walang nagbabantay dito. Yun, itong isang historical po na lugar na ito tinatawag nila na White House or Laperal House yata ang tawag dito, ay Oo, laperal nga. isa sa mga kinatatakutan or nakakapangilabot na puntahan dito po sa Baguio City. Oo. So ngayon po, itong bahay na to, nung tinayo po siya noong 1930, naging kuta po ito ng mga sundalong Hapon. Oo. At dito po dinala yung mga comfort woman, mga kamaster, na pinahirapan, dito pinatay. Kumbaga maraming saksi sa historical tong bahay na to, sa mga krimen, sa mga karahasan. Kaya titignan nyo kamaster, medyo malungkot po yung ambience dito. Hindi po ako nakaramdam ng masyadong nakakatakot. Pero based on my based on my experience dito. Pero marami talagang matatakot pumunta dito. At maraming nangyayari na yung mga kinukuha na shots ay nabubura. Oo, nawawala po. So ngayon, ito, kung titignan nyo, kasi bala ko talaga pumunta ng gabi ka-master. Hindi na lang ako nagpunta ng gabi kasi nga wala din naman mapapala, wala din tayong makakausap dito. Sabi nga nila mas okay daw sana ng gabi puntahan itong White House ng Baguio. Pero yan, so far medyo masakit lang yung ulo ko dito ka-master, pero yan, makikita ninyo. Tsaka ka-master, may mga pinatay din po dyan sa loob ng bahay na yan. Laperal House, ayan oh. Oo, dyan din nagpakamatay yung katulong eh. Kasi yung batang namatay na alaga niya na anak ng amo. Parang nakonsensya siya. Tapos nagpakamatay rin siya. Tapos dito rin sa ikatlong baitang na to, dito naman nahulog si Don Roberto Laperal, napatay, nabagok, unang uulo. Oh my gosh, parang may nakasilip sa bintana guys. Ang bahay na ito ay pinatayo ni Roberto Laperal Ayan, si Roberto Laperal nga. noong 1930s pa mga kamaster. At ang bahay na ito ay gawa sa Nara at saka sa Yakal. Kilala ito sa Baguio City bilang White House or Laperal House dahil kinuha ito sa apelyido ng dating may-ari. Ngunit ngayon ito ay pag-aari na ni Lucio Tan. Si Lucio Tan pala una bago yung kapatid ni Bernadette Sembrano. Pasensya na kayo sa voice over, ang pangit. Dahil hindi tayo masyadong magaling sa mga historical, mag-comment po ang mga marurunong dyan. Kasi alam ko naman may mga marurunong dyan na mga magagaling. Galit na siya oh. Dahil nasa itsura ng bahay na ito, pag malayo kayo parang nakikita mo na parang may nakatingin sa'yo. At makikita nyo rin ang aking mga ilang larawan na nakuha mula rito. Base sa aking experience, wala akong masyadong naramdaman, pero tingnan nyo kung magalaw yung halaman, walang hangin. Oh my gosh. Nanon mo siya, pag ginanyan lang yan oh. Gagalaw, oh my gosh. Yan na nga. Kasi, ba't gumagalaw siya? Pag ginanon mo siya, pag ginanyan lang yan oh. Gagalaw, oh my gosh. Yan na nga, paparamdam na. Tapos yung nagpatayo po ng bahay na to, Amerikano, mga kamaster, hindi po Pilipino. Kaya tignan nyo naman yung style. Ay, meron pala dun sa taas na. Oh my gosh, ayun oh. Sila Laperal. Ako, La Pera. La Pera. Ano yun? Tarot lang. Ano yun? Teka lang po baka reflection lang. So ngayon po mga master, papunta naman tayo sa isang sikat na lugar din dito na nakakatakot, yung Teachers Village or Teachers Camp. Ayan, teacher's camp.
dito po sa Baguio City. Yun po yung lugar na tinirahan ng mga dating teacher. Oo, na marami din kwentong kababalaghan doon. Try po nating makapasok doon, Kamaster. Creepy, oh. Dati pa siya pumunta dyan, no? Kasi restaurant na yan ngayon, eh. Actually, may mga maliliit, may mga malalaki. Hindi po siya natin masasabing sa lens, Kamaster, dahil dito po siya mismo ayan o, hindi po siya sa lens eh, dun mismo sa loob ng bahay. Kasi gumamit ako ng flash. Oo, ayan o, tignan nyo to o. Hindi po yan sa lens, kasi kung sa lens po iyan guys, medyo may konting rainbow po itong pinakabilog na ito, or what. Yan, at pakita ko yung sa inyo yung ibang kuha ng bahay. Ito po, yan. Ito po, masasabi ko, itong isa na to guys, hindi ko po sure ito, kung may bilog na ito. Kung iyan naman ay sa lens din. Pero, masasabi ko lang po, hinihingi ko yung opinion ninyo. Ayan, ito pa isa. Hinihingi ko po yung opinion nyo, yung mga lalo na sa mga paranormal expert. Hindi ko po kabisado yan, or hindi ko po alam yung mga talagang, hindi po ako professional na photographer. Yan po yung mga same time lang din po ng kinuha. Yan. Yan. Tapos ito pa isa. Ito yung isang capture ko na walang flash. Yan, video po iyan. Yan, ang isa na yan. So far, yan, video din po iyan. Ito po, try natin i-zoom ulit. Meron akong flash ng time na yan. So pakicomment na lang po guys kung ano po sa palagay ninyo yung bilog na yun, kung orbs ba talaga siya or what. So ngayon po mga Kamaster, papunta naman tayo sa isang sikat na lugar din dito na nakakatakot, yung Teachers Village or Teachers Camp dito po sa Baguio City. Yun po yung lugar na tinirahan ng mga dating teacher. Oo, na marami din kwentong kababalaghan doon. Try po nating makapasok doon, Kamaster. Under pala siya ng no? Oh, pwede pa mag-vlog dyan. Di ba bawal din daw? Actually, hindi siya totally nakakatakot. Dito na-establish po yung unang Yung first batch naman, sir. ng education. So ngayon pinagbawalan po tayo na mag-vlog Bawal, sir. kasi Bawal nga kasi nga hindi pwede. nagkakaroon ng negative feedback, Oo, sir. Hindi natin feedback kasi iba, ginagamit nila na multiple sa amin sa teachers. kababalaghan. Pero sa tingin niyo sir, kayo wala po ba kayo na experience? Ito, sir, sa duwag nila po, sir. Ilang taon na po ba kayo nagbabantay rito? May 20 years na po. More than 1994 pa, sir. 1994 pa, ang tagal na rin po pala. Pero ako lang po kasi sumubok lang. Ako naman po kasi open-minded naman po yung channel ko eh. Kumbaga hindi naman po ako nagpo-focus talaga sa, kumbaga parang ipapakita rin po sana yung in the good side, hindi yung puro negative na So, yun po yung pakay ko din. Kaya kasi one of my story na feature na po sa Jessica Soho, kaya nga po ako naglalakas lang din po ng loob na baka sakali. Oo. Ganito lang, sir, para masinigit po na gawa na kayo ng Request letter. Address na po kay Dr. Raymond, Dr. Ilse. May picture pa ni BBM. Sabi ko sa'yo, bawal yan eh. So, hindi tayo pinayagan ng admin. Saka sa Inday Sara. Sir? Kay Dr. Kay Dr.
Ang video na mapapanood nyo ay galing kay Ami Script sa kanyang YouTube channel. Matapang niyang inalam ang mga paranormal stories at paranormal activity na gagawin niya dito mismo sa Teachers Camp. Oo, napanood ko to eh. Halos napansin ko din sa kanya na mahilig rin siya sa katatakutan, kaya ito ang pinili niyang lugar sa Baguio City. Lakas loob niyang ibinlag ang kanyang mga karanasan dito at ito ang kanyang mga nakakakilabot na kwento. To the area that our creepy male ghost said to follow women exists. Ayon sa kanya ay may mga narinig siyang mga boses ng babaeng umiiyak mismo nung time na siya ay nag-check-in dito. Kaya naisipan niya rin na mag-set ng time-lapse upang makita ang mga paranormal activity na nangyayari dito. Nung naipwesto niya ang kanyang camera sa labas ay makikita sa may pintuan na para bang may sumilip na hindi mo maintindihan kung babae ba ito. Or the light. It is strange Napanood ko na yan eh. as it only shows in this one frame and doesn't appear to be the door opening or something solid standing by the door. Ikaw ka, Master, ano sa palagay mo ang nakita ni Ami o nahuli ng kanyang camera? Isa ba itong paranormal? Dito naman sa bidyong to ay sumubok siyang mag-vlog o lumabas ng gabi, pero gamit ang mga aparato na nakakausap ng mga ligaw daw na kaluluwa dito, ay dito ako kinilabutan mga kamaster. Pakinggan nyo ang kanyang nai-record. Hello, tell me your name. Love daw oh. Were you here before this was a camp? Do you want some company? Ang Teachers Camp ay tinayo noong early 1900s at ang nakakapangilabot daw ng mga kwento dito ay may mga nakikita raw ng mga putol na ulo, may mga duguan na kama, pero wala pang nakapagpatunay kung talagang may multo dito. At nakakapangilabot din dahil bukod sa may mga naririnig ka raw na umiiyak, marami raw talagang nakakakita rito ng mga multo. Nung panahon pa ng mga Amerikano, itinayo ito at ginawa itong kauna-unahang training center ng mga teacher na Amerikano. Ano man ang mga nakakakilabot na kwento dito ay wala tayong makikitang matibay na basehan, kundi ang mga tao na mga nagsasabi lamang o ang mga naka-experience sa loob ng Teachers Camp. Ako actually wala akong nakita pero may naramdaman ako. Sa ngayon ay hawak daw ito ng Department of Education. Ngunit sa mga may planong magstay dito, medyo may kamahalan din ang ilang kwarto rito. At ito ay sa ngayon o hanggang ngayon ay ginagamit ng mga turista o ng mga teacher din na galing sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Kaya nga Teachers Camp eh. Nakakakilabot man pero ang pangit talaga ng voice over, pasensya na kayo. Maraming salamat sa panonood. Nagmamahal, Master Gala. Hayaan nyo. Hanggang dito na lang to, tong video natin. Okay, sa lahat ng mga nagustuhan tong reaction video natin, huwag niyong kakalimutan mag-like, share, and subscribe. And last na to, and maraming salamat sa lahat ng nanood. At huwag niyong kakalimutan yung like, share, and subscribe ulit. Bye-bye, and thank you. Happy weekend! Rolling cam. Check mic. Tara na. Madilim na kanto. Sumama ka. Biga news sa screen. Sabay sigaw. Kung mahina lobot mo, back out now. Hey! Door, wreck, slow, pan-ilaw pula. Comment section bro. Huwag kang pumasok dyan. Ha! Sa likod may anino. Frame 1 to 2. Pause, zooming in. Nakita mo? Mamalon yung chat, puro loads naman. May kumalabog sa taas, walang kasama dyan. Huminga ng malalim, sige push pa rin. Kapag trending sulit, bawat kilig at kilabutan. Di ano reaction, multo edition. Sumigaw buong bahay, full transmission. Kung kinilabutan ka, click subscription. Rewind, rewind para sa apparition.
views.